Magandang araw po, Ate Yasmin, Pastor Wilbert. Salamat po muli sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin para maging pagpapala po sa atin pong grupo. Ganoon na rin sa technical team, sa pangunguna ni Pastor Archie. Salamat po sa patuloy na pagtulong ninyo upang gumanda po ang ating ginagawang live stream. So sa araw pong ito, nais ko po na idiretso yung pong ating nasimulang pag-aaral na may pamagat po na Initial Evidences of Living under God's Kingdom. Okay? So, ito po yung ating pinag-aralan sapagkat ang tinuran po o ito po yung binaba ng ating leader dun po sa Bagyo nung buwan po ng Enero that 2023 is the year of Kingdom Manifestation. So, November na po sa susunod na buwan. O ilang araw na lang ano po. So, Nobyembre na, ilang buwan na lang po at ako'y naniniwala na sa ating grupo ay marami pa rin po na manifestation ang paghahari o ang kaharian ng Panginoon sa ating mga buhay. So dito po ay ating inalam muna ano po ba yung ibig sabihin ng kingdom. Ang kingdom po is a country or nation governed by a king. Kingdom is a governing influence of a king over a territory, impacting it with his personal will, his purpose, his intent, producing a community of citizens reflecting the culture and lifestyle of the king. Mga kapatid, so ito rin po ang sabi ng atin pong leader, we will never be able to live in kingdom dimension if we will not develop kingdom mentality. This kingdom mentality is the resulta lang po ito of immersing ourselves in accurate kingdom teaching. So ito po ay hindi mabilis makuha sapagkat ang kailangan po talaga natin ay bumabad ano po sa mga kingdom teaching or accurate kingdom teaching mga kapatid at hindi nga po ito mabilis sapagkat tayo po ay lumaki sa taliwas na gobyerno. So sa madaling salita po, ang ating pong mindset ay sobra pong taliwas sa kaisipan na gusto ng Panginoon na ating pong dala-dala, partikular tayo po ng mga tinawag ng Panginoon sa kanya pong kaharian. Ano po? So ito po yung ating mga napag-aralan. Ang una po na kung saan ay ebidensya o initial evidence na makikita po sa isang tao na kung saan ay pinaghaharian ng Panginoon. Unang-una, magkakaroon po siya ng panibagong buhay o magta-transform yung kanyang lumang buhay sa bagong buhay na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Na hindi po ito mabilis, ulitin ko po sa inyo sapagkat magkataliwas po yung ating pong kinasanayan at yung pong ating pinasukan o yung pong pagkakataong ibinigay ng Panginoon sa atin para po maranasan natin ang buhay na nasa ilalim po ng kanyang paghahari, mga kapatid. So, yun po yung uh, unang-una na kung saan ay makikita na ebidensya sa mga tao na namumuhay sa ilalim ng karya ng Panginoon. Ang sumunod po natin pinag-aralan doon, okay, nagkakaroon po ng kaisahan. Alam niyo po ba na ako po ay isa rin sa mga naging mali yung aking pong pananaw sapagkat demokratiko rin yung aking pananaw ay alam na alam naman po natin sa demokratikong bansa, ang mga tao po ay nakikipag-cooperate lamang. Yan po, hindi po talaga sila totally nagsasubmit sa authority even though alam nila na importante na meron talagang authority na dapat ay nangunguna sa atin pong mga buhay. Subalit, dahil nga po sa ating mindset o demokratikong kaisipan, at kalimitan po na nangunguna, sa atin po ay hindi talaga totally kilala ang ating pong Panginoon. Kaya po, tayo po ay hindi ganoon kabilis magtiwala sa ating pong mga tagapanguna. Although we know na talagang napaka-importante po ng meron pong authority sa buhay. At ganun po nga ang demokratikong kaisipan. Nakikipag-cooperate lamang pagka gusto, kung hindi ay hindi. Ang nakalulungkot po ay nadala po ito even doon po sa mga tinatawag nating kingdom people na supposed to be ay ang kaisipan po nila ay napalitan na. Wag po nating kakalimutan ng bago pumasok ang Panginoon sa kanyang ministeryo, after ng testing niya sa demonyo, pagbaba niya po doon sa bundok, ang kauna-unahan niya pong sinabi is repent or change the way we think. Anong klase ng pagbabago ng kaisipan?
from democratic mindset sa atin po, ano, sa Pilipinas, kung atin po konteksto, democratic mindset, dapat ito'y maging kingdom mindset. So, yun nga po, ang sabi ng ating leader, mahirapan tayo makapamuhay in kingdom dimension, ano po, na meron tayong taglay-taglay na demokratikong kaisipan, mga kapatid. So, ang pinakang susi po rito, ano, mga kapatid, ay mag-immerse tayo sa mga sakto o accurate kingdom teachings. Doon tayo mag-immerse. Kasi nga po, mahirap po itong maunawaan. Ano, even as Christians, ay talaga pong taliwas na taliwas din po ang ating kaisipan. Ano? So, ang pangatlo po natin pinag-usapan at akin pong bubuklatin sa inyo ng kaunti, ay yung pong tinatawag na authorization. Isa rin po ito sa mga ebidensya na talaga naman pong makikita sa mga taong namumuhay sa ilalim ng gobyerno ng ating Panginoon sa kingdom ni Lord. That nakikita natin na itong mga taong ito ay authorized. Okay? Kaya nakikita natin kung paano nila ginagamit yung legal power. For our power to become legal, mga kapatid, kailangan natin ng authority na ating pagpapasakupan para po tayo maging authentic. Ano po? So, yung sa ating mga pag-aaral na ginawa, nakita natin yung power of authority. Ang sabi nga po rito, kapag araw po tayo ay under authority, meron tayong confidence na hindi natin kinreate. Sapagkat yung atin pong kumpiyansa, ang pinanggalingan po ay yung authority. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon, nung sa Great Commission, sabi, binigay na sa akin ng Panginoon ang lahat ng otoridad. O, dahil siya binigyan na, kaya niya magbigay. Dahil siya nagpasakop, okay, mabilis, okay, para sa kanya mga nasasakupan na magpasakop din sa kanya. Sapagkat siya po ay nagiging mabuting halimbawa ng kanya pong sinasabi. Ulitin ko, when we are under authority, we have the confidence we did not create. Yan po ang sinabi ni Dr. Miles Monroe. Yan po yung pinag-usapan natin about the power of authority, mga kapatid. At doon din pinag-usapan natin yung dalawang klase, okay, o uri ng authority. Yung unang-una is personal authority. Sinilang kami anong kantaglay-taglay nito. This is also our legal area of domain established by the manufacturer or creator for which he has designed and equipped us to perform. Ibig sabihin, that is the very purpose bakit ka nilikha nung manlilikha. At ang tawag rin po sa personal authority is our natural area of gifting. Kaya nga po ang Panginoon po, nilikha niya po ang bawat isa sa atin para maging leader ng ating area of gifting. Mahirap mang maunawaan sa ating pong demokratikong settings sapagkat iba po talaga ang ating kamalayan pagdating po sa authority at sa ating pong kaisipan. Pero ito po yung katotohanan na kailangan nating malaman, maintindihan para mapalaya po tayo sa bagay na ito. Ang bawat isa po sa atin, nilikha ng Panginoon magkakaiba para maging impluensya sa bawat area ng kanilang giftings. Kapatid, kaya nga po napaka-importante na ito po ay ating madiskubre. So, paano naman po natin ito madidiskubre? So, kailangan natin, ito pong pangalawang uri o klase ng authority na ang tawag po ay divine authority. Ano po yung divine authority? Ito naman yung submit to na tinatawag. Yung isa born to, personal authority. Ito naman po ay divine authority. Submit to, mga kapatid. Ang sabi po rito, every gift need authority to function legally. Yun po yung very purpose ng Panginoon. Bakit niya iniligay yung authority? Ano? Para po mag-function ng tama. Maggamit natin yung ating power. Kasi naturally, we are powerful po because we are after God's image and likeness. And for our image and likeness na sobra nang na-distract because of sin, because of Satan, because of many lies na ipinid sa atin ng demonyo, mga kapatid, kailangan po natin ng tao. Kaya nga po ang Panginoon sobrang dami niyang kumbaga ikinalat na mga magsisilbi na authority po ng ating buhay. Kaya nga po narinig ko rin sa ating leader, yung pong pagpili ng right leader ay very vital po yun. Very vital. Mga kapatid,
Kagaya po ngayon, at 30, mga kapatid, ito yung panahon ng ating pagboto. So, even doon po sa pagpili rin natin ng ating pong mga iboboto, ay matiyak po natin, na ang pinakamataas na dapat na antas o karakteristik ng ating pong pipiliin ay may takot sa Diyos. Okay? Pero alam na alam naman po natin sa ating pong demokratikong bansa, partikular pagkakandidatuhan, lahat na yata ng kandidato ay takot kay Lord. Sapagkat yun nga po, talaga naman, okay, ang kailangan ng sa isang namiminuno. Anyway, kung ito pong mga barangay elections, mas mabilis po at mas kilala natin kasi barangay lang po eh. Barangay level lang. Alam natin kung sino doon sa mga ah, gusto o gustong manalo bilang kapitan, okay, mga konsehales o partikular, sa kapitan na nga lamang na magiging pinuno ng ating barangay, ay kalimitan naman yan ay kilala natin. At kaya nating sabihin, totoo ba itong may takot sa Diyos? Bagamat ang nakalagay talaga doon sa kanila kung mga pina-print ng mga tarpaulin ay talaga namang may takot kay Lord, or may ganong klase ng ah, aspeto yung kanila pong sinasabi. Pero again, kilala natin sila. Mga kapatid, alam natin kung sino talaga yung totoong may takot kay Lord. At isa rin sa mga narinig ko, na karapat-dapat na kung saan na iboto natin, ay yung man of character. Totoo, kailangan din siyempre may tinapos, kailangan din siyempre yung kinikilala ng ating pong mamamayan. Pero again, pinakamataas na antas pa rin po ay karakter. Sapagkat kung ito po ay hindi man of character, pag yan po ay naopera ng pera, ay naku, bagsak po ang kanyang karakter. So kapag ka po yan ay inopera, o halimbawa po ay meron siya naging sekretarya na maganda o let's say sekretary, yung pogi, ay medyo bumabagsak din ang kanyang karakter. O kaya naman, pag siya'y sumobra ng sumikat, ay talaga namang dun makikita talaga kung siya'y man of character. So yun po, sa atin pong kinakailangan na kung saan, kung sa natural, kailangan talaga natin ng righteous leader, ay ganun na ganun po, lalo higit sa atin pong spiritual leader. Ay doon ako po ay hindi ko po basta ito tinuturo lang sa inyo, sapagkat ito po ay karanasan ko talaga. Matagal na rin po talaga ako na in-equate yung aking sarili bilang isang born again Christian. 1984 kami po ay na-born again na nanay ko at dahil ako anak niya, at ako'y bata pa during that time. So, yun na, simula noon, ang aking equation na sa aking sarili ay born again. Pero, nakalulungkot sapagkat hindi po ako nakalakad ng tama sa panuntunan ng Panginoon na naghatid sa akin, sa hindi magandang buhay. Kasi ganoon naman sa gobyerno ng Diyos, sa kingdom of the Lord. What we sow, we will reap. Kaya napaka-importante nitong ating ginagawang pag-aaral. So, huwag niyo kakalimutan na napaka-importante nito, for us to become authorized, na talagang sobrang authoritative, because meron kang confidence na hindi mo naman kinreate sapagkat ikaw po ay nagpapasakop doon sa divine authority na binigay sa inyo ni Lord. Mga kapatid, kahit pastor ka, ano man ang iyong titulo sa mundo pong ito, kailangan mo ng right authority o divine authority na magsasubmit ka para yung gift mo ay hindi magamit ng mundo. Kung hindi yung gift mo, magagamit mo ngayon ng tama, mga kapatid. Tandaan ninyo, ito yung pinakita ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, doon po sa ating greatest commission, na versikulo, na ang Panginoon kaya nakapagbibigay siya ng authority sapagkat siya rin po mismo ang number one nating example pagdating sa pagpapasakop sa authority. Katulad po nung ating napag-aralan na kung saan siya po, although napaka-powerful, alam niya at alam ng pinsan niya na si John the Baptist, na pagdating sa ministry ng dalawa ay talaga namang mas makapangyarihan yung gagawing ministeryo ng Panginoon. Okay? Ang ministry ni John is baptism of water. Pero ang ating Panginoon Kristo po ay baptism of the Spirit. Kaya alam nilang dalawa kung sino yung mas higit sa kanilang dalawa. Pero bagamat alam nila yon, mas nauunawaan ng Panginoon na hindi siya magpapunction ng tama. Mga kapatid, kung hindi niya susundin, okay, yung tinakda niya na dapat meron kang authority tao na sinusunod. Ang may akda po na ating Panginoon din. Sa Book of Malakay, chapter 3, sinabi niya, merong magpe-prepare ng way sa kanya. Ibig sabihin, mauuna sa kanya. At yun nga po ay sa katauhan ng kanyang pinsan.
Kaya kahit na siya sobrang powerful, alam niya, okay, na hindi ito magte-take effect, hindi ito magtatagal without someone na magiging authority ng kanyang buhay, tamang otoridad. Kaya hinanap niya, although malayo ano, yung Galilee to Jordan, pero hindi ito naging balakid sa kanya. Yung iba sa atin ano, pagka sobrang powerful na medyo nagiging bossy na. 'Di ba? Naiiba na. Ayun nga, hindi nga man of character. Why? Hindi naman talaga totally nag-submit sa authority. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, ang number one nating example, doon sa ating pag-aaral, grabe, 70 to 80 miles. 112 kilometers pag i-convert natin to 128 kilometers. Ganun po kalayo, mga kapatid. From Galilee to Jordan River, to Jordan, mga kapatid. Ano lang purpose? Para magpailalim. Paano niya masasabi nagpapailalim siya? Kahit na magaling siya, kahit na ministry niya ay iba doon sa magiging ministry niya, doon sa ministry ng kanyang pagpapasakupan, pero yung pagpapakita ng submission, mga kapatid, nagpasakop siya sa ministry ng pinsan niya. Kasi sabi niya, hindi, bautismuhan mo ako. Why? This is fulfilling all righteousness. At sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, doon nagbukas ang kalangitan. Doon, hindi na kailangan niya i-promote ang kanyang sarili. Sapagkat ang Panginoon mismo ang nagpo-promote, hindi po galing sa tao yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, this is my son, listen to him. Sa kanya ako nalulingkod. Di ba nakita niyo yun? At nakita ninyo mga kapatid, nung nakita na ng Panginoon na talagang totally, grabe yung submission na ginawa ng Panginoon doon sa authority na siya rin na nagtakda. Okay? Ano nangyari? Dinala siya ngayon sa ilang para subukin. Tama ba? Kaya nga nakabuo tayo or meron tayong narinig na quotation ni Dr. Miles doon, we are not ready to face the devil unless na tayo nagpasakop muna doon sa authority. Kaya maraming ganyan. Ang bilis gumuguho ng kanyang ministry, ng kanyang pamilya, ng kanyang, ano man, institusyon. Kapag ka po tayo walang authority sinusunod yan, na mag-guide sa atin all throughout, na magsasabing this is the way, walk in it, mga kapatid, pwede pong mag-collapse yan. Or should I say, magkukulaps talaga po yan. Ano po? Ito naranasan ko dahil ako po ay may pinagpapasakupan na authority. Napakabilis sumunod ng aking mga miyembro. Eto lang, appreciation month ng mga pastor. Ako po ay, alam ko na ako talaga i-appreciate nila. Simula nung ako'y nagpasakop sa akin leader, hindi na naging mahirap sa akin. Alam ng mga leaders ko, members ko, kung paano matutuwa ang kanilang pastor. Na talagang maramdaman ko na ako ay very much appreciated. Ano po, at hindi lang ako natutuwa. Alam niyo mga kapatid, pag tama pong mag-appreciate sa atin, mas higit natuwa ang ating mga asawa. Higit na natutuwa ang ating asawa, damay, pati mga anak. Ano po? Yan po yung tinatawag na highly esteemed. Okay? Highly appreciated na ating mga naririnig na turo sa atin ng ating leader. So dito pinag-aralan din natin authority versus power. Kailangan natin authority, hindi power. Kasi naturally we are powerful because we are after God's image and likeness. Kung wala kang authority, corrupted lang yung power mo. Or illegal power yung gamit. Kaya hindi nagtatagal. Okay? O nagagamit sa mali. Okay. Authority. Ang authority mo is right, permission, release, responsibility. Mga kapatid. At sabi pa rito, the legal rights to use power. Gusto mo maging legal yung power mo? Talagang mapakinabangan mo ng gusto? Mga kapatid, kailangan mag-submit ka sa right authority. Gusto mo talagang authentic ka by the author? Gusto mo talagang you are authorized to do the particular things? Mga kapatid, dapat mag-submit ka sa right authority. Mga kapatid, importante ito. Hindi ka magpa-function legally wag wala ka natagpuang tamang authority. Because yung power po naman is ability, energy, force, enablement. Meron po tayo niyan, mga kapatid. Walang taong pinanganak na wala niyan. Kaya lang iba suppress kasi hindi ka nila naintindihan. Yung iba naman, di ba, masyadong pinalaki ng kanilang environment na sobrang baba ng self-esteem. Okay? May mga pagkakataon pa, magulang ang unang-unang bumubuli sa inyo. Diba? May ganong senaryo sa atin sa Pilipinas.
Ano po, mga people around you, 'di ba? Minsan sa school, usong-uso yung bullying, 'di ba? Pero again, walang lilikhain si Lord na hindi siya powerful. Okay? Inilagay ng Panginoon lahat ng kapangyarihan, ano, lahat ng abilidad, lahat po ng potensyal for us to become successful. Kaya lang, pag hindi mo matagpuan yung right authority para po ayusin yung karakter mo, kasi nga, anointing without character, disaster. Kaya napaka-importante ng authority para po yung ating pong karakter, siya po yung maghuhubog nito. At mali kalimitan, kung ano yung ating kinalakhan, kung ano yung ating kinasanayang mga mali, yan po yung itutuwid sa iglesia. Kaya kung mapupunan ninyo, kung talagang tama po yung authority inyo pong pinagpapasakupan, ay hindi po siya nakikipag-compromise. Sa kanya, pagka ito yung sinabi ng Panginoon, ayun na kailangan sundin. In fact, yung mga ganyan tamang otoridad, sila yung kauna-una mo makikita na halimbawa nung kanilang sinasabi. Katotohanan, okay? Even our Lord Jesus Christ knew the necessity of authority in our lives and ministry for us to function legally. Ulitin po natin, even our Lord Jesus Christ knew the necessity of authority in our lives and ministry for us to function legally. So mga kapatid, dadako na tayo ano, sa pang-apat. Pang-apat po na ebidensya na kung saan po makikita sa isang tao na namumuhay talaga sa kaharian ng ating Panginoon. Unang-una po, transformation. Ang sumunod po, unification. Ang sumunod po is authorization. And then, ngayon po, ating susunod is provision. Mga kapatid. Protection, sorry. Protection. Protection. Covering. Covering. So, bago ko po idiretso, mga kapatid, kaya po nandiyan yung mga authority. Sila rin yung magko-cover sa inyo. So, anong gagamitin nila para po totally, we are covered. Ano, yan po yung ating pag-uusapan. So, tingnan niyo po ito. John 15:10. Ang sabi po rito, if you obey my commands, you will remain in my love. Okay? Just as I have obeyed my Father's commands and remain in His love. Ano pong impresyon, mga kapatid? Eh, lahat naman tayo nagsasabi na mahal natin si Lord. Pero kay Lord, sinimplihan niya lang. Sabi niyo, mahal niyo ako? Sundin niyo yung aking mga pinag-uutos. Yung aking batas, yung aking prinsipyo. Ano? At yun po, yung nagsasabi talagang mahal ako. Parang ganito yon, mga kapatid. Sabi tayo ng sabi, okay, na mahal natin. Yan pong ating asawa. Ang problema mo nito, wala nagpo-provide sa atin ng mga batas at prinsipyo. Okay? Mga knowledge about dun po sa mag-asawahan. Para malaman natin at masunod natin, okay, yung mga batas para maging maayos po yung ating pagsasama. Okay, naintindihan niyo po? Kaya importante, ano, mga kapatid, yung covering. Kasi kung wala magko-cover sa inyo na authority, wala magpo-provide po sa inyo ng mga tamang kautusan ng Panginoon na dapat nating sinusunod. At nang sa ganun, okay, mapakita natin sa Panginoon na talagang siya'y mahal natin sapagkat sinusunod natin ang kanyang sinasabi at ang isa sa maganda rito, mananatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Imagine mga kapatid, yun na nga lamang manatili ka sa pag-ibig na iyong asawa, ay di bagat napakasarap na. Okay? Na kung saan ay yung asawa natin na lagi nating kasama. Imagine that mga kapatid. Okay? Ang sabi kong apot biro ko dyan, kaya pala sinabi ng Panginoon, mahalin ang kaaway. Sapagkat kalimitan, okay, kung sino yung iyong asawa, yun ang kalimitang ano, nakakaaway natin, mga kapatid. Kaya niloob ng Panginoon araw-araw ba naman nating kasama tapos kaaway mo. Eh sabi niya, kaaway, mahalin. Okay? Para ano, hindi kasi masarap na araw-araw mong kasama tapos kaaway mo. 'Di ba po? Naunawaan niyo ba ako? Kaya nga napaka-importante po ano, na manatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Okay, sa magitan ng ano, alamin ang kanyang batas at prinsipyo, sa magitan ng tamang otoridad na lagi pong nagsasangkap, lagi nag-a-upgrade, nag-a-update. Okay? Para ano 'yon? Lagi tayong pakainin ng mga spiritual nourishment na talaga namang nagdadala po sa atin sa pagsunod, pagtalima, ano, sa kalooban, sa mga batas at prinsipyo ng ating Panginoon na nagpapakita
na talagang mahal po natin siya. Okay? At sabi ko nga, napakaganda, nananatili ngayon na tayo iniibig ng Panginoon. Imagine mga kapatid, pinakamayaman sa lahat, may-ari na lahat ng nasa mundo, even yung mundo, lahat ng nilikha, siyang may-ari. Grabe ang yaman. At hindi lang po yung mga kapatid, grabe ang kapangyarihan. Okay? So, paano ko naman ngayon mapapahamak? Paano ko naman ngayon magkukulang? Mga kapatid, ay ang mismong meron kang access dun sa source. Kasi ano man na andito sa mundo, ang tawag doon, resource. Ang resource na uubusan, pero yung source hindi. Mga kapatid. Kaya you must see to it, mga kapatid, for us to become covered, mga kapatid, maghanap ng tamang leader, right authority, and then obey His command. Yung mga pinasusunod niya, kaya nga tamang otoridad. Okay, tuturuan tayo ng mga tamang katuruan, mga batas at prinsipyo, para ating sundin. Ano po? Nang sa ganon, mga kapatid, manatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. So, tingnan niyo po ito. Prior po sa possession nila ng promised land. Okay? Naintindihan kasi ng Panginoon, anumang, di ba yung promised land po, is sobra po siyang pinagpalang lugar. Di ba? A land flowing with milk and honey. Okay? Very prosperous yung lugar. Ano mang yamang nung lugar na pupuntahan mo, alam ng Panginoon kung walang batas na maglalagay sa iyo ng order, okay, ng kaayusan, mga kapatid, ay tiyak po, hindi ka rin makakapamuhay na may kaayusan. Because law brings order. O tingnan nyo ha, prior sa possession ng promised land. Ito sinabi ng Panginoon, Deuteronomy 6:1 to 3. Okay, these are the commands, decrees, and laws. Okay, the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. Promised land. Verse 2, so that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping, okay, all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Sabi nga nung leader natin, kaya dito binigyan ng emphasis ni Lord, enjoy long life. Kasi marami namang nabuhay ng mahaba pero walang kabuhay-buhay. Di ba? Intindihan nyo, pati maraming ganun Yung bang tipo ng pag tinanong mo, kumusta buhay? Eto, buhay pa rin, sumisipa pa rin. Di ba? Ganyan ang kanilang mga sinasabi. Ibig sabihin, para bang sinasabi nila na talagang walang kabuhay-buhay yung buhay. Pero again, kaya nga binigay ng Panginoon yung buhay Kaya nga gusto ng Panginoon, tangan-tangan natin isang buhay na ganap at kasaya-saya Kaya nga siya nagpunta yung isa rin sa layunin niya yon. Makapamuhay tayo ng naayon sa kanyang kalooban, buhay na ganap at kasaya-saya. Provided. Okay, ano raw yon? Aba, ay sundin natin yung kanyang pangunguna sa magitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Ano ba yung kalooban niya? Ay di sundin yung kanyang mga utos. Okay? Decrees, laws, na magpapaayos sa atin. At masasabi natin na walang lugar dito sa mundo na kayang pigilin ng pagpapala sa iyo sapagkat, okay, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ikaw ay nananatiling covered. Di ba? Alam nyo ba yun kapag yung may kasama kang mayaman, tapos ano man yung inyong pupuntahan, sasabihin sa'yo, huwag kang mag-alala kaibigan, you are covered. Di ba? Kakain kayo, huwag kang mag-alala, mahal man yan, you are covered. Okay? At dahil mayaman nga siya, o sige, bili ka dyan, huwag kang mag-alala, you are covered. Kapatid, as natatakot ka, particular nung panahon ng pandemya, kapatid, sapagkat, di ba, talamak nun na mayroong COVID. Pero hindi ka natatakot because you know your God, because you know o you knew na ikaw po talaga ay masunurin sa kanyang batas at prinsipyo and you are covered. Mga kapatid, pero siyempre hindi naman natin inaalis yung pag-iingat din. At alam ko, kapag meron kayong tamang leader, tinuturo niya rin po yung mga very practical. Huwag masyadong maging spiritual. Ayusin muna yung very practical.
na pamamaraan o yung ginagamitan ng common sense. Okay? So yun maganda, ano? Kaya gusto ng Panginoon na we are directed ng kanyang mga batas at prinsipyo para yung buhay natin tiyak hahaba at hindi lang basta mahaba kung hindi na-enjoy natin. Alam ko gusto niyo yan, mga kapatid. O sabi niya sa verse 3, panghuling bersikulo, ano? Hear, O Israel, and be careful to obey. Ano sabi? May guhit. Be careful to obey. Pastor, bakit mayroong be careful to obey? Kasi nga po mga kapatid, iniwan na ng Panginoon yung kanyang mga batas at prinsipyo, kanyang kalooban, kanyang salita, diyan po sa Biblia. At tayo po ngayon ang obligado na alamin yan, okay? Ang sabi nga doon sa turo ni Pastor Wilbert about doon sa the book of the law, pathway to success is what? Okay, do not let this book of the law depart from our mouth. Meditate on it day and night, intentionally. Huwag tayong titigil hanggat hindi natin nauunawaan. Sabi nga ni Dr. Miles Monroe, nothing is ours until we understand it. Mga kapatid, kaya yun nga po ang greatest weapon ng demonyo eh. Ano yun? Gawin tayong ignorante. Okay? Sa Tagalog, pasensya na kayo, mangmang. Okay? Gawin tayong manatiling mangmang. Hindi natin alam kung ano yung kayang ihatid sa atin ng ating kapangyarihan. Kung ito yung magpa-function legally. Because we are under the right authority. Nagsasubmit tayo dito. Mga kapatid. Ano po? And then, we are totally covered. Habang sinusunod natin. Okay? Kaya nga nananatili. We are totally covered. Mga kapatid, we remain in His love. Mga kapatid. So, be careful. Kaya pag-aralan natin mabuti, sabi nung Joshua 1:8, di ba? Okay, meditate on it day and night so that, okay, you will, be careful to do everything. Okay? The purpose, bakit natin ito meditate? To understand, para mailapat natin ng tama. Kasi wala naman talagang application pag hindi natin ito naunawaan, pag hindi natin na-comprehend. So, yun ang gusto ng Panginoon. Once we comprehend it, ilalapat natin. Pag nailapat natin, papatunayan ng Panginoon, totoo yung kanyang sinasabi. Kaya nga, kailangan maging maingat. Mga kapatid, unawain na mabuti. Yun yung sinasabing be careful. Okay? Be wise. Okay? Ilapat yung mga natututunan para patunayan siya ng Panginoon. At lalo mo siyang makilala at lalo kang manampalataya sa Kanya. Tumaas ang iyong conviction. Pag sinabi ni Lord, wag mong gawin. Pag sinabi ni Lord, do this, kahit na mahirap, gagawin ko ito. Okay? Sabi rito, be careful to obey. So that, ito na naman, pag naging careful ka sa pagsunod ng ginagawa mo, it may go well with you and that you may increase greatly. Wow! Grabing pagpapala to. You may increase greatly in the land flowing with milk and honey. So natitiyak ng Panginoon, yes, na pagpapala yung lugar, may enjoy mo dyan. Okay, hahaba ang buhay mo dyan because you are directed sa magitan ng aking mga batas, prinsipyo, okay, aking kalooban, kaya natitiyak ko, mapagpapala ka dyan at maraming mapagpapala sa iyo. Just as the Lord, the God of your fathers, promised you. Tandaan niyo mabuti ito, law keeps order. Hindi po siya killjoy. Ang Panginoon kaya naglalagay siya ng batas. Naglalagay siya ng batas, okay, kasi alam niya nga, pagka po walang sinusunod ang tao, magulo. Pag walang sinusunod ang tao, magulo. Alam niyo yung last part yata nung The Purge, 'di ba? Nung atin itong napanood noon, sa isang taon meron 12 hours from 6 p.m. to 6 a.m. walang batas na iiral. Ano po? So napakagulo nung pag nakita niyo yung pelikulang yon. Pero yung huli niya, okay, sobra nang naging masama ang tao kasi walang batas nga. Nagustuhan na talaga nila. Kaya yung panghuli nun, forever purge. Wala na. Tingnan nyo, napakagulo. O yan, mga kapatid, lagi ko nga po ito nababanggit. Subukan ninyo po na kung saan ay hindi batas ng Diyos. Kahit nga hindi batas ng Diyos eh. Kung hindi talaga nasusunod yung batas, magulo. Lalo na higit kung walang batas. Di ba? Kaya nga po ang sabi nung marami dito sa Pilipinas, maraming butas ang batas. Wala raw pangil ang batas. Ano yung bungal?
Mga kapatid, tingnan niyo po ito, mga kapatid. Kaya nga ang Panginoon nagbigay kaagad siya ng salita niya, eh, para maging giya, okey, maging batas ng tao na susundin para pumapasa-ayos sila. Genesis 2:16-17. But the Lord God warned him, "You may freely eat the fruit of every tree in the garden, except" oh, ito na, "puwedeng kainin yung mga namumunga o bunga ng mga punong kahoy o fruit-bearing trees." Meron siyang pinagbawal, isa lang. Okey, kaya nga do'n sa ating mga pag-aaral na ginawa sabi nung expert diyan, more or less 25,000 trees. Okey, isa lang yung pinagbawal ng Panginoong kainin, isa lang. Kaya pagka pinagbawal ni Lord, hindi dapat, okey, sawatahin or i-violate kasi hindi ito mapapabuti tayo, mga kapatid. So, alam natin naging epekto nito, mga kapatid, tayo lahat ay naging biktima ng pagkakasala nung iisang tao. Sabi nga rito, disobedience to law of one man causes the fall of all humanity. Nadamay tayo gawa ng pag-violate nila doon sa kauna-unahang sinabi ni Lord, huwag, isa lang. Okay? Pinagmukha kasi ng demonyong ano si Lord, madamot eh. Anong sabihing madamot? 24,900 plus, pwedeng kainin. Isa lang yung bawal. Yun ang problema sa atin, di ba? Tignan nyo, gawa ng ating sinful nature, gawa nitong fall. Okay? O fallen man. Mga kapatid. Kung ano yung bawal, yun ang gustong-gusto. Di ba? Hindi niya naman alam na ito yung magpapabigat sa kanyang, okay, mararanasan. Oh. Law was given to keep us in order because law keeps order. Kaya, yun ang problema mga kapatid eh. Akala ng karamihan, partikular sa demokratikong bansa, pag naging mahigpit ka, hindi nila maunawaan, kaya ka namang hinihigpitan, pag-aralan mo mabuti. Ano ba yung reason niya, bakit kanya hinihigpitan? Okay, yun ang tignan mo, mapapabuti ka ba? Ano ba, meron ba siyang personal gain kung sakali man nasusunod ka doon? Eh kung wala naman, kaya nga pag-uralan mo eh, na mabuti. Teka, kung ito'y gagawin ko, o halimbawa, sabihin ng pastor ninyo, mga kapatid, please naman, huwag naman kayong late. O halimbawa, doon na lang sa pag-late sa pagdalo, eh napaka-basic naman yan, mga kapatid. Eh sa trabaho nga, ayaw na ayaw niyong malilate kasi mababawasan yung sahod mo pag lumampas kayo doon sa grace period. Hindi niyo naman alam, pag kay Lord kayo na nalilate sa mga partikular kapag kayo tuturuan, mga kapatid, imagine, may sasabihin sa inyo dapat na nalalaman minsan ng pastor, sayang, wala yung kapatid kong ganito. Para sa kanya dapat ito, titino siya. Kung maririnig niya ito at magagawa niya sa kanyang buhay. Eh kaya lang, wala kayo, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng ating leader, our greatest ability is our availability. Ano mang galing mo, pag hindi ka available, walang kwenta yung galing mo, tatamaan ka ng magaling. Pero, kapag ka lagi kang available, kahit na hindi ka ganun kagaling, gagaling ka. Bakit? Salita naman ng Panginoon, pagsunod sa salita ng Panginoon, nagpapagaling sa atin. Okay? Kasi babalik uli yung original state ng tao, mga kapatid, after God's image and likeness. Pamagitan ng ano? Sundin yung mga batas na pinag-uutos ng Panginoon. Makita nyo, mga kapatid, puti-itim, magiging maayos ka. At first, ang aga mo na nga yung dumalo sa church. Diba? Tulog pa yung aso, nasa church ka na. Diba? Hindi pa natila ako yung manok, nasa church ka na. Wow, praise God, kapatid. Nagbago ka, oh. Anong benepisyo naman nun sa pastor? Ikaw ang unang-unang nagbe-benepisyo. Nagkakaroon ng pagbabago sa'yo. Diba? Dati panakaw-nakaw ka lang sa kaba ng Panginoon. Alam niyo sa Biblia, na kapatid, doon lang ang Panginoon nagpasubok. Okay? Sa tithes and offering. Kayo mag-isip. Kaya isipin nyo rin, ang Panginoon, sabi sa Biblia, ang kalaban niya, hindi ang demonyo. Kasi ang demonyo, no match kay Lord yun, nilikha niya lang yan. Eh. Diba? Nakita ng Panginoon, pagdating sa tao, ang kaagaw niya talaga, pera. Kasi karamihan sa atin, okay, ay talaga namang gusto mag-survive lang. Hindi niya alam, pag inuna niya ang karya ng Panginoon, tingnan niyo po sa Biblia, kung ano yung sinabi ng Panginoon, top priority ng tao, seek first. Mga kapatid, anong top priority ng tao? Yung kanyang kaharian. Huwag tumigil hangga't hindi naghahari ang Diyos sa ating buhay.
Hindi mo nararanasan yung kanyang paghahari sa'yo. Yung gobyerno niya hindi ma-establish sa'yo. At hindi lang yun, dalawa lang eh. At ang kanyang katwiran. At anong pangako niya? Huwag niyong ipursu yung pera. Kasi sabi niya, pag sinunod niyo yung aking mga batas, it will follow you and overtake you. Mga kapatid, ibig sabihin nasa likod. Kaya pag pinurso mo pera, ay mali yung purso mo. Ang sabi ni Lord, anong dapat pinupurso? His kingdom and His righteousness. And everything will automatically follow. Kasama pa pastor yung pera, eh all these things nga eh. 'Di ba? Will be added unto you, mga kapatid. O kaya napaka-importante, okay, na malaman natin yung kanyang gobyerno, kingdom, makalakad ka ng tama, righteousness. Okay. Kasi hindi ka pwedeng maging righteous doon sa isang gobyerno kung hindi ka sumusunod sa batas. Para ka naman makasunod ng tama sa batas, kailangan mo ng authority na magpapatupad ng batas ng gobyernong iyong kinabibilangan. Kaya sobrang tayong pinagpala. Kasi among the others, handpick ka ni Lord. Sabi ni Lord, hindi mo naman ako pinili. Ako mismo pumili sa'yo. Personal kitang pinili. Di ba? Ganun po sa gobyerno ni Lord. Kaya mga kapatid, sobra kayong blessed. Sobra tayong blessed. Kasi handpick tayo ng Panginoon. So, huwag natin sayangin. Mga kapatid, kung may leader ka, masakop ka. Kung meron siyang mga itinuturo sa'yo, pag-isipan mo mabuti. Okay? Pag-aralan mo mabuti. And therefore, ilapat mo. Matitigil hanggat di mo na unawaan. Ang purpose ng pag-unawa, mas mabilis mo mailapat. Pag inilapat mo, kapatid, malalaman mo. Ang tagal-tagal na ng buhay na naloko ka ng demonyo. Dahil matigas ang ulo mo, ayaw mo sundin ang leader mo, ayaw mo sundin yung salita ng Panginoon, ay yung pala magpapaayos ng buhay. Okay? Ba't ko nasasabi to? Ay ginawa ko yun. Ginawa ko po yun. Kaya sabi ko, Lord, kung alam ko lang po na gano'n, di sana'y hindi na po bumigat ang aking mga karanasan. Pero praise God pa rin dahil nagdesisyon po ako at nakahanap po ako ng tamang tao, authority na magko-cover sa akin at magsasabi lagi sa akin na you are covered, mga kapatid. Okay, the power of law and order. Tingnan nyo ito ha, mabilis lamang po ito. The power of law and order. Number 1, lahat ng nilikha ng Panginoon, dinisenyo niya na magpapunction ng tama sa magitan ng batas na inilagay niya. Ang tawag doon sa batas na yung creation law. Walang nilikha si Lord na walang inilagay na batas para po sila magtagumpay. Ang ibon, ang batas ng paglipad, manatili sa himpapawid. Pag napagod, dumapo sa puno. Manginain. Di ba? Ang mga isda, manatili sa tubig. Huwag kang aalis dyan. Yan ang authority mo. Yan ang batas mo. Pag umalis ka sa tubig, ay tepo. Di ba, mga kapatid? Ganon din po mga puno, mga halaman, mga fruit-bearing trees. Tanggalin niyo yan. Mamamatay po yan. At hindi na siya makakapamunga. Okay? Tayo mga tao, alam natin yan. Nilikha na tayo ng Panginoon, pinorma niya tayo, nung formado na tayo. Mga kapatid, wala pa ring buhay. Kailan tayo nagkabuhay? Okay? Doon tayo hiningan, binigyan tayo ng buhay ng Panginoon sa magitan ng kanyang Espiritu. Kaya kung wala ang presensya ng Panginoon, kung wala at hindi nagwo-work ang banal na Espiritu sa atin, naku mga kapatid, para po tayong mga zombie. Buhay, pero tepo. O, sabihin niyo mga kapatid, tepo. Pangalawa, mga kapatid, disorder, galing po yan saan? Violation of law. May pinagagawa sa'yo. Ang guru mo, magaling ka pa sa guru mo. Paano ka ngayon makakagraduate? May pinagagawa ang magulang mo. Nasa ilalim ka pa ng poder ng magulang mo. Binayolate mo, disorder. Mga kapatid, sinabi na wag munang magjowa. Nagjowa agad, ayan, nakabuntis, nabuntis. Pumasok sa pagpamilya ng maaga, ng hindi pinagplanuhan. Ano mang bagay na hindi pinagplanuhan, nako, malamang papalpak po yan. Disorder. Bakit? Violation of law. Pangatlo, disorder. Tandaan niyo ha, pag nakabayil ka ng law, disorder ang instantly mararanasan mo. Alam niyo kasunod niyan? Distraction. Lahat ng distraction, galing yun sa violation of law. Bakit mahirap ang Pilipinas?
mga kapatid. Ang daming violation. Dysfunctional family. Eh imagine yung family hindi nagpa-function according sa gusto ng Panginoon. Dysfunctional family. Eh di ba ang pamilya ang smallest unit of our society? Mga kapatid, eh kung corrupted yung pinakamaliit na unit ng ating lipunan, ano mangyayari na sa ating bansa? Diyan ang nagiging sanhi, corrupted. Okay? Yung ating pamilya, dysfunctional family, ano nangyayari? Mahirap na bansa. Destruction will automatically follow after ng disorder. The key to order is law. Yan po ang susi talaga ng kaayusan, batas. The key to success in life is submission and obedience to law. Gusto mo magtagumpay? Maghanap ka ng tamang authority, mag-submit ka sa kanya, sundin ang mga batas ng Panginoon. Pang-anim, disobedience produces disorder. Sumaway ka, pasaway ka, tiyak, disorder. Diba, mga kapatid? Kaya nga sabi ng Panginoon, tama dapat ang prioridad. Tama dapat ang prioridad. Pag tama ang prioridad mo, napakayaman ni Lord. Walang pinakamayaman na hari kung hindi siya. King of Kings, Lord of Lords. Siya po yan. The earth is the Lord and everything in it. Mga kapatid, imagine, kung tama ang ating prioridad, okay, hindi natin pinababayaan yung pag-immerse sa mga kingdom principles, mga kapatid, mga accurate teachings about God's kingdom, and therefore, ano mangyayari sa atin? All things will be given to us, mga kapatid. Kaya yun po yung buhay na nag-aantay sa atin. Ano po? Everything provided, we are covered by God's government, by His kingdom. Okay. So dito, kaya yung caps lock ko lang is righteousness. Yung righteousness, medyo diin na natin. Yung kingdom, alam natin yan, gobyerno ni Lord. Okay? At ang lahat ng bansa galing sa kung anong klaseng gobyerno umiiral. Okay? So yun po, kingdom is also a government. At yan po, walang iba na susunod dyan kundi yung hari. Ang kanyang sariling kalooban, kanyang sariling intensyon, sariling purpose o layunin. Mga kapatid, kaya ang Panginoon gusto niya, sundin natin kung ano sinabi niya sapagkat siya'y hari. Kaya nga, ang salita ng hari hindi mababalik. Pag pinaniwalaan mo, mararanasan mo epekto nito. Pag sinuway mo, maranasan mo rin ang hindi magandang epekto nito. Mga kapatid. So, diin tayo ng kaunti sa salitang righteousness. Okay? Kasi marami talaga sa atin dito. Ang equation natin, righteousness is a religious word. Hindi po. Or righteousness, parang ganun natin, is spiritual. Parang ganun, word. No. Okay? Ito po ay legal word. Okay? O legal term. Because kingdom is a government. Okay? For us to become righteous in government, ito yung ating kailangan maunawaan. Mga kapatid, righteousness. Righteousness is straightness. Okay? Righteousness is right standing. Tamang katatayuan saan? Doon sa gobyerno. Mga kapatid. Okay? Righteousness is right position in relation to authority and law. Okay? Kaya nga, for us to become authorized, for us to become legal, yung power na ating gagamitin, for us to become righteous, kailangan sumusunod tayo doon sa authority na binigay sa atin ng Panginoon. Yung ating divine authority na pagpapasakupan. Kasi wala namang gobyerno na wala ritong namiminuno. Kaya nga ang Panginoon, nagbigay siya ng namiminuno. Ang tawag niya gift. Diba? Apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Puro po yung plural. Napakarami po namin. Para magsisilbi kaming authority ng kingdom ni Lord. Para yung mga tao, ang equation sa kanila ng Panginoon, righteous kasi masunurin. Covered. Diba? Covering, mga kapatid. Yan yung protection nating tinatawag. Eh ngayon, masuwayin ka. Mga kapatid, ano nangyayari sa'yo? Masuwayin ka. Pag ikaw sumuway, lumabas ka doon sa covering mo. You are on your own. At ang mangyayari sa'yo, self-destruction. Di ba ano sabi ng Book of Romans?
when we go against the authority na si Lord yung naglagay, ano sabi rito? We go against God. Ano nangyayari sa atin? Self-destruction. Self-inflicted suffering yung nangyayari sa atin. Hindi dahil sa pagsubok ni Lord, dahil sa pagsuway sa kanyang kalooban. Ano pa yung tawag sa righteousness? Alignment with the law and authority. Ini-align mo, proper alignment, accurate alignment, para masabi sa ni Lord, meron ka right standing. Kung pasaway ka doon sa batas ng Panginoon, hindi nyo talaga totally alam kung ano yung mga batas, hindi talaga kayo nagme-meditate on it. Hindi talaga intentional na inaalam ninyo yan. Paano ka kayo magtatagumpay na disenyo sa inyong Panginoon bago ka pa man yan likhain? For you to become prosperous and what? Magkaroon ng good success. Hindi mo nga alam yung batas ng Panginoon para magtagumpay ka. Okay? Ay nako, malalaman ninyo. Bakit ba ganun, Pastor? Marami ang mga Kristiyano, even Christians, talaga namang ang paningin nila, pagka yung pastor nagpapatupad ng batas, kontrabida. Pastor, hindi na tayo nabubuhay sa batas. Ano ka ba? Grasya na, grasya. Mga kapatid, grasya. Kaya ka nadidisgrasya. Walang batas na naglalagay ng order sa buhay mo. Kaya hindi ka ngayon ma-equate ng gobyerno ng Panginoon that you are righteous. Alam nyo ba? Kaya nga yung prayer is petition. Petition saan? Sa gobyernong iyong kinabibilangan. Kaya ka nga nagpe-pray. Kaya tinuruan ni Lord na mag-pray sa langit. Kasi that is our original government. The kingdom of heaven. Mga kapatid. Kaya nagpe-pray tayo. Ano tayo nagpe-pray? Doon sa gobyerno na ang hari ang ating Panginoon Kristo. We make petition. Paano ka mag-make petition? Violators ka ng law. Di ba? Pag violators ka ng law, ay hindi karapatan na ibibigay sa iyo ng gobyerno. Karapatan na ikay makulong siguro kung karapatan man. Violators ka ng law eh. Okay. In sync with law. Ibig sabihin, talagang naka-align ka doon sa, conform yourselves doon sa laws ni Lord. Naka-conform ka. Talagang sinusunod mo. Okay? Mga kapatid, yung batas ng Panginoon. Sabi pa rito, to be in proper relationship with authority. Yun din pala yung righteousness. Okay? Right standing before God, with the government of God, conforming ourselves to the right authority and laws and principles of God. Mga kapatid, yan po yung tinatawag na righteousness. Ngayon, hindi ka magkakaroon ng right standing before Him, tamang alignment sa Kanya, tamang relationship sa Kanya, kung sinusuway mo siya. Kaya nga doon sa ating binasa kanina, sabi kayo ng sabing mahal niyo ako. Kung mahal niyo ako, sundin niyo ko aking sinasabi. Obey my commandments. At sa ganung paraan, na kung mamahalin ko kayo, mananatili ako na mamahalin kayo. Yung mga kapatid, so naunawaan ninyo ha, yun yung sabi ni Lord, yun yung ating pagsumakitan. Yung kanyang gobyerno, at we must see to it, tama ang ating standing doon sa gobyernong yun. Mga kapatid. So mga kapatid, medyo ahaba po ako ng gusto. Okay, baka po kayo humaba. So ititigil ko na muna rito. Okay? So atin pa po itong palalawigin. Sa susunod po, okay, na pagkakataon, ibibigay po sa akin ng ating leader, mga kapatid. So for now, dito na lang po muna ako. So akin po muling idinideklara, lahat po ng inyong narinig ay magsisilbing binhi ng Panginoon sa inyong mga puso. Sooner or later, yan po sisibol, lalago at mamumunga. Pag namumunga na, maranasan nyo na ang matagal ng gusto ng Panginoon na maranasan po natin. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hinihiling ko muli ang pagsama ng libo-libo anghel ng ating Panginoon na mandirigma na mag-iingat sa bawat isa sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. San man dako ng mundo sila naroroon. Salamat po mga kapatid, lalo tigit kay Pastor Wilbert at Yasmin. Thank you so much po, Pastor Archie at sa technical team. Thank you so much po. Lalo tigit sa akin si Babe, sa aking mga anak. Winwaka, thank you so much. At sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong live streaming. Thank you so much and God bless us all.